sa ginagawa mong yon. Nare-recognize ba sa ginagawa natin yun na nagmamadali ka? Kasi baka mawala yung bahay mo eh. Eh si pastor, magpipreach yan hanggang 6 pa yan, madilim na, sige pa rin preach yan eh. So gagawin mo, iwanan natin yan, di yan titigil eh. Naalala ko yung mga biroan namin nila, agi ko magpangalan, baka tuyain nyo na naman eh. Sabi, pag nandiyan na kami, nagbibiroan na kami, o nga pastor eh, ginaganahan ka, habang umiimig kami, ginaganahan ka naman eh. Nakaraan na yon, okay? Dito pa lang, introduction pa lang ako, ito na naman kayo eh. Parang lalagpas sa oras, sabi ko sa inyo, bigyan nyo lang ako ng 5:15, okay? O, 5:15 lang ha, grabe naman yan. Pangatlo, tingnan nyo to, nakakapag, ayoko mag-example, baka magkamali ako eh. Minsan doon sa pagpaalam na lang, goodbye sis, bumitaw ka pa ng biro. Tapos yung biro mo, hindi communication para sa ikalalago, ika-strengthen, kundi na-down yung umalis. Ang bihira naman to si pastor. Pauwi na ako, biruin pa ako ng ganyan. Nakakasakit ng damdamin yan. Amen ba? Excuse ba tayong lahat dito? Hindi. Sapagkat ang ganda ng introduction ko dito, bilang prayer ng isang servant, dapat ganito tayo. Na ipararamdam mo yung pag-ibig mo sa kapwa kahit nakakaasar siya. Kanina, nung nag-preach ako, may nakaramdam eh. Pastor, grabe yung wasiwas mo sa preaching mo kanina. Oh, di ba? Bakit ka natutuwa? Kasi sabi mo, hindi ako yan, siya yun! Amen! Anong sabi doon? Eto. Na i-communicate mo yung pag-ibig mo sa kanya. Di ba? So, marami tayong matutunan. Last. Okay? Na i-reflect ba kung ito, yan po ang masama. Kapag kaminsan, bilang servant, ang prayer natin, Lord, wag makita sa amin ang aming kamalian, yung aming kasamaan. Pero ang natural talaga, katatapos lang ng service, pag uwi sa bahay, kaunting ganun lang. Ay, grabe na ang ingay niyan. Yan ba yung natutunan mo pagkatapos ng service? Yan ba yung inibigay sa iyo ng Holy Spirit? At pagkatapos sa pag uwi mo, ganyan ka attitude mo? Nare-reflect ba natin bilang servant na nagpipray ang lahat na binanggit from verse 1 to 8? And last, okay? Sa kabuuan, do they see Jesus in me? Amen? Number 1, okay? Sabi ko sa inyo, hanggang 15 lang ako. Pero wala akong 30 minutes. Number 1, sabi na natin from verse 1 to 3. Look at the verse from verse 1 to 3 ng chapter 2. Sabi doon, I exhort therefore the first of all, pag-supplication, nagmamakaawa. Prayers, okay? So number 1, okay? Saan bang place ang prayer mo? Dito lang ba sa church? Pag prayer meeting lang ba? Baka wala sa bahay, baka wala sa bed. Kaya ang buhay sa pamilya doon, iba sa pamilyang pinapakita, mas simbahan. Pagdating simbahan, ay okay kayong family. Pero pag nasa bahay na, you don't know. Diba? So, pangalawa, sa verse 1 po, verse 2. Ito yung mga tao, sabi ng verse 2, for the kings, for all that are in authority, iyon yung target dapat natin. Sabi kanina ni Preacher David, pag-pray ang ating government, po, ang ating bansa, that we may what? Verse 2, that we may lead. Yan, di ba? Sabi ng verse 2 sa Tagalog, patungkol sa mga nakakataas sa atin, lahat ng mataas na katungkulan upang tayo mamuhay ng tahimik, payapa, buong kabanalan, at paggalang. Pag-pray natin sila, Sa testimony kanila ng kapatid natin, di ba? Matagal siyang, yung parang sinasaktan, pinipresyo. Which is, mga kapatid, sa katotoo lang, pag lipat nila mag-iina dyan, maliliit pa talaga ito sila, naggawa kami ni Jason. Kami ni Jason, ang unang rescue, ginawa namin sila ng higaang papag. Kawayan ang higaan yan. Alam ko yan eh. At yung apat na, kami naglagay noon. Kaya lang nung time na siya po ay napipressure, yung harapan ng pintuan niya, taniman ba naman ng nyog? Kung ikaw yon, ano ang mararamdaman mo? Ito yung pintuan mo, ito yung nyog. Saan ka dadaan? Pero alam nyo, the prayer of the servant, communicate. Hindi niya po nilalabanan yon.
si Brother Joe, andyan, di ba? Tumulong, may sakit. Si Sister Vivian yata, may dala silang termo, may dalang bed, unan. Alam nyo, nagalit. Lilipat kayo dito. Grabe talagang, ako natatawang, hindi ko maintindihan. Nakakitang may dalang unan. May termos pa kasi yata si Brother Joe, kasi para may dalang kape. Di ba? Lilipat kayo dito? Dangas! Nakuha niya ang punto ko, nakuha niya. Pinipressure. Hindi natin kaaway sila. Ang blessing doon, yung mag-asawa, hindi sila nag-counter-attack. They communicate the love of God hanggang sa oras na ito. Ang sabi sa testimony, di ba, kinuha ng rescue, dahil may nyog, idadaan sa pinto, hindi pwede. Saan nilaan, Rob? Sa bakod. Yung mga rescuer, ano bang klase mga tao ito? Bakit hindi matino ang pintuan at ibinaw over the bakod? Mga kapatid, ikino-communicate nila kahit ganun ang ginagawa ng mga against sa anak ng Diyos. Bilang nagpipray ang servant, God move the heart of that na ginagamit ng kaaway. Alam niyo ginawa niyang Diyos? Ako mismo naluluha. Bakit? Nag-pray din ako, Lord, touch the heart ng kanyang banyan. At ito na po ang resulta. Purihin ang Diyos that we communicate through prayers. Amen! Kayo ba ay natuwa sa ganong prayer natin sa kanila? Siyempre, oo po. Kaya dito ay mapasin natin ang verse 2, the people who prayed ay ang Diyos who make the decision. Hindi tayo. Kahit paduguin natin ang ating mga ulo, kung wala ang decision. Kaya lang, dahil sa lahat tayong mga servant, you and me, bilang mga servant ng Panginoon, naglamakaawa, naglinikluhod, sabi doon sa verse 1, sabi doon nakalimutan ko lang yung word, supplication. Nagmamakaawa, Lord, mahabag ka po sa aming kapatid. And God answer the prayer of the servant. Amen? Next verse po, sa pangatlo. Dito sa verse 1 to 3, the priority of prayer ng isang servant is, pangatlo, the prayer place, the people who pray, and the number 3, the prayers, verse 2 and 3, the prayer's purpose. Ano po ang purpose ng prayer? Verse 2 and verse 3. Balikan natin. Sabi ng verse 2, okay, patungkol sa mga hari at ang lahat na kakataas ay mamuhay ng tahimik payapa sa buong kabalaran ng may paggalang. Yan po ang unang prayer natin. Verse 3. Tingnan niyo yung verse 3, ang prayer natin. Verse 3, okay, pakilipat po. Ito'y ano daw? At sa panganin ni pastor. Tama? Kaninong panangin dapat makaaya-aya ito? At ito'y napakagandang obserbasyon ng isang nakakataas sa ating mga servant. Yung obserbasyon ng Diyos. Na kahit inaapi ka ng kapitbahay mo, hindi mo siya kailangang gantihan. Si David nung araw nung siya po inaaway ng kanyang mga ayudante dati at ng kanyang mismong anak na si Absalom, gusto siyang patayin at agawin ng trono, nanalangin si David, Panginoon, kahabagan mo ang aking mga kaaway. Para bang, Panginoon, kailan mo ako paghihiganti? Nagmamalaki sila, pinagtatawa nila ako na para bang pinababayaan mo ako, Panginoon. Ang ginawa kay Absalom number 1, nung hinahabol ni Absalom ang kanyang ama para patayin, dahil ang kanyang buhok ay mahaba, sumabit sa isang sanga, at siya po ay na bigti. Hindi naman namatay agad na bigti. Kasi po, di ba, naalala nyo na kwento ko dito nung kami po yung mga high school na mga pasaway na estudyante. Naghabulang kami sa isang lugar na mabahay. Habang kami mabilis na tumatakbo, hindi namin napansin ang sampayan. Kayo ba pag tumatakbo, mapansin nyo ang sampayan? Hindi. At dito tumama sa kaklase ko. Pag sabit niyang ganyan, 3 beses siya umikot sa taas. Pagdapa niya, buti hindi natusok ng kung ano man. Ay, grabe yung takot namin. Doon po ako tinuruan ng Diyos. Ang alam ng nanay ko, nasa school ako, nandun pala kami sa... Pero, pastor, Sunday school dati ka, di ba? Lumaki ka sa Sunday school. Opo. Hindi tibay o katwiran na laki ang anak mo sa Sunday school, hindi yan gagawa ng kalukuhan. Tao yan. Gagawa at gagawa yan ng mali. Kaya ang dapat bilang tatay ka at nanay ka, palakihin mo ang anak mo sa loob ng simbahan na ipinangangaral ang salita ng Diyos
sagat doon sa matatakot na nanunod ang Diyos araw-araw, minuminuto sa Kanya. Hindi siya gagawa ng mali habang wala ang tatay at nanay niya sa kanyang tabi. Diyan tayo nakakasigurado, pero hindi pa nga lahat eh. Mayroon kasi kanina sa lesson natin na nagpukunwari. Ang tawag doon ay mga pareseyo. Di ba? Sa panahon ni Kristo, ito yung mga parasagin-sagin. The Pharisees. Ang daming alam sa Bible. Kaya lang, mali ang kanilang practice. Alam nila ang sinasabi ng 10 utos, lahat yun binabaluktot. Okay? So next na tayo. The priority of the prayer, verse 1 to 3. Verse 1, ang place na kung saan nagpipray ang mga anak ng Diyos. Ano ba ang priority mo? Okay? Sa bahay ka man, sa simbahan ka man, priority mo ipanalangin ang mga taong nandito sa atin. Pangalawa, ay ang mga taong nanalangin dito, para makapagawa ng mabuting desisyon yung mga matataas na opisyal, ipag-pray natin sila. At ang pangatlo, sasabi ko sa inyo, ano ang purpose mo? Lord, sana po umalis na sa pwesto. Hindi natin purpose yun. Ang purpose ng Diyos, ipakiusap mo sa Diyos, Lord, bigyan mo siya ng tamang kaisipan. Hindi, tanggalin na yan dyan sa pwesto niya. Hindi po pang politikong isip yan. Ang isip ng isang servant para ipag-pray ang nandoon, Lord, baguhin mo po, itas mo ang puso niya, isip niya, baguhin mo ang kanyang mga desisyon para maalagaan niya ang kanyang lugar, kung bakit siya nakatayo at nakaupo sa pustong ito, para makamit namin ang papapala mula sa iyo, gamitin mo ang opisyal na to. Yan po ang prayer ng servant. Amen? Hindi yung makikisama ka sa rally. Pababain! Ano ba naman kayo? Pinayagan ka ng Diyos na mapunta dyan makaupo, tapos ikaw naman, magpuprotesta ka, pababain mo. Sino nagsabi sa iyo? Baka sarili mo lang kaisipan yon. Ang trabaho ng servant, ang trabaho ng mga anak ng Diyos, ipag-pray ang mga nakaupo. Lord, itouch mo ang isip, ang puso niya, na maging siyang mabuting taong magsilbi sa mamamayan para kami magkamit ng pagpapala mula sa iyo sa pamamagitan niya. Alam naman natin mga nakaupo, may mga project yan eh. May mga kasama yan. Oh, di ba? Kaya nagkakaroon ng tinatawag nilang ano daw yun? Letter C, anong tawag doon? O kayo nagsabi ha, hindi ako ha. Naka-record dyan, on the record. Your honor, on the record, hindi ako nagsabi, sila. Okay? Di ba? Kaya nagkakaroon ng ganong corruption kasi walang nagpipray. Pinagpipray niyo po ba ang ating mga officers? Ganon dapat. Okay? Yung ating mga rescue, siya iba, pinagpipray niyo po ba yan? Na hindi malingat habang siya po ay nakaupo doon sa kanyang monitor, baka pumikit ang mata niyan. Eh, mayroon na palang nagre-rescue doon, hindi niya maitawag, di ba? Eh, pinagpipray niyo. Ay, kaya naman pala. Salamat po. Biruin mo, simpleng gano'n. Lord, alala po namin ang aming kapatid, nandun po siya sa mainit na upuan para sa monitoring. Sana po hindi siya makapikit. That is the communication ng isang servant. Amen? Prayer. Intercessory prayer. Number 2 na tayo. Okay, mahaba pa oras ko. Verse 4 and verse 5 and verse 6, tatlong verse. Kanina, the priority of your prayer. Ano bang priority ng prayer yun? Number 2. Okay? Sino-sino ang persona sa panalangin nyo? Verse 4, 6. Okay? Sino ba talaga ang bida sa verse 4, 5, and 6? Verse 4. Okay? Ano po ang karakter ng personang ito? Verse 4. Who will have all men to come unto the knowledge of the truth. Ano ang mapasin nyo? Yung mercy. Ikaw ba? Merciful ka ba? Ako po, nagtrabaho, nangamuhan din ako eh. Okay, di natin piling magmayabang. Inilagay tayo ng Diyos doon kasi para makita ang liwanag mo doon sa mga trabaho mo at sa amo mo. Ilaw ka ng Diyos, tama? Pag nasa opisina ka, okay ba kayo doon sa akin? Kristyano ka, therefore, ilaw ka doon sa opisina ngayon. Tapos, alam mo, nagre-reklamo ang buong team dahil sa iyo. Ay, grabe. Alam niyo, natauhan ako doon. Nung minsan na mainitin ang ulo ko dahil ako ang nasa logistic, international at saka local, mabuyong, sabi niyo dito, mabuyong sa payo, di ba? Ang hirap mag-schedule. O katulad nung dumating yung, ano na yan dyan, nung isang pastor dyan sa Davao, ang haba ng screen yan, ganyan kahaba yan, o 3. Wala naman kaming tracking na ganyan. Sabi ko, doon mo na yan, diretso mo na yan doon, wala kaming airport dito, wala kaming tracking, idiretso mo yan doon kung kaya mo.
Okay, doon mo inibaba para wala akong problema. Mga kapatid, ito po yung minsan nakikita ka bilang ilaw ng Panginoon sa opisina. Hindi yung masama mong karakter, hindi yung magagalitin ka. Dapat hindi yung nakikita sa opisina. Ang nakikita dapat sa iyo doon yung mercy, love of Christ. Okay? Kaya lang, ang ano doon po mga kapatid, lalo sa mga Bible study, lalo may mga Bible study sa inyong sa mga trabaho natin, dapat makita talaga sa atin ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos at bilang liwanag ka. Hindi yung pagkatapos ng Bible study, mag-usap-usap yung ka-office mate mo. Oh, tingnan mo, kapatapos ng Bible study, tingnan mo ginagawa niya. Hindi maganda yon, ano po, hindi yon healthy para sa isang Kristiyanong nagpipray para sa ka-office mate. Okay? Verse 4, He is merciful. Sino po itong person na ito na merciful? Si Jesus Christ. Dapat ito po yung person ng prayer ninyo. Lord, ikaw ang masunod sa mga tao ito, hindi kami, hindi yung galing ko, hindi yung galing niya, kundi ikaw ang makita bilang ikaw ay makapangyarihang Diyos, mahabagin ka, bigyan mo sila ng awa ng kaligtasan. Sapagkat pag naunawaan nila ito mga kapatid, at nababasa sa iyong pagkilos, oo nga, kakaiba nga siya. Kahit anong ginagawa namin sa kanyang yung pang-aabuso, inaabuso namin siya na lang lahat kasi mabait siya. Mayroon dito tayo ngayon kasamahan na ganoon ang ginagawa ng ka-office mate. At total, mabait ka naman si Noy, ikaw na nito. Kahit hindi niya trabaho, papagawa sa kanya. Tapos sila, paupo-upo. Di ba? O ngayon, makikita yon ng kapwa nila. Lalo't pa yung mataas na opisyal, sabi niya, ba't siya gumagawa nun? Ba't hindi ikaw? Di ba trabaho mo yon? Doon sila ngayon kakausapin ng Panginoon dahil hindi ka nagsalita, hindi ka kumontra, kundi ginagawa mo lang ang iyong posisyon na inuutusan ka ng ibang nakakataas sa iyo. So dito po, nakikita sa personang ito ang pagiging merciful, pagiging mapagpatawad ni Kristo. Kung si Kristo ay nasa sa iyo, are you listening? Kung nasa iyo sa puso mo si Kristo, kahit anong pang-aapi niya sa iyo, dahil baguhan ka sa opisina, tatanggapin mo. Pero ang gagawin mo, dahil naiiyak ka, sobrang para kang inapi, pupunta ka siya, iiyak ka, Lord, hindi ko na po kaya. Pero kung kalooban niyo po, kayo po magbigay sa akin ng strength, na mabigyan ko, masagot ko ang kanyang pang-aapi sa akin ng pagmamahal mula sa iyo, alam niyo, yung mga taong ito na nang-aapi sa iyo, nagugulat yan. Bakit ang taong ito, kahit anong gawin ko sa kanya, nandun pa rin siya at hindi siya umaalis. At lalo siyang nagiging matibay. At baka mamaya, kapatid, you know what? Kasi minsan nagiging experience ng bawat isa sa atin, habang inaapi ka ng kapwa mo, itinataas ka ng Diyos ng posisyon. Napapansin niyo ba yun? Okay, kung di pa niyo na-experience, at least, salamat sa Diyos na experience ko na po yun. Once na ikaw ay pinag-iinitan, dahil ang ginagawa mo ay katotohanan, huwag ka naman pinag-iinitan dahil sa mali mo talaga. Yun ang hindi dapat sa atin. Kaya ka pinag-iinitan ng kapwa mo, kasamahan mo, kasi ikaw ang pinakamatamad, pinaka-late lagi. Hindi dapat ganon. Okay? Dapat makita sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos, ginagawa mo ang lahat na kahit ayaw nila, ginagawa mo pa rin. Diba? So dito po ang sabi dito, nakikita sa kanya ang pagiging merciful ng Panginoon dahil ang buhay niya ay may Kristo. Number 2 sa verse 5, tingnan niyo po ang verse 5. Sabi ng verse 5, for there is one God and one, yung pag may gulo sa office, yung pag may gulo sa school, yung pag may gulo sa kapitbahay, hindi ka na lang gagatong. Ikaw na yung magbibigay ng, ikaw yung tubig. Aapulahin mo yung init ng kanilang argumento. Hindi yung gatong ka pa. Yan po ang pagiging may Kristo ka at yung buhay mo ay nagiging mediator ka. Katulad ni Kristo naging mediator from heaven and hell, na tayo papunta ng hell, naging mediator tayo ang Panginoon. Napunta tayo kay Kristo, you are in Christ. Therefore, kung si Kristo nasa iyo, hindi ka mapapahamak. Pag tinalikuran ng Panginoon, ay bahala ka sa buhay mo. Katulad ng prodigal, di ba? Tinalikuran niya ang Diyos. Anong nangyari sa kanya? Lahat magaling siya, matalino siya. Dahil anak siya ng mayaman, lahat matatanggap siya ng bawat opisina kasi kilala ang tatay niya eh. Ito ang maganda. Bawat applyan niya trabaho, pababa, hindi pa asenso. Bakit? Mayroon po siyang kulang. Ano ang kulang niya? Wala ang Kristo sa buhay niya. Matalino siya, magaling siya maghawak ng pera, pero yung pera ng prodigal siya naubos, nalustay. Nung marami siyang pera, marami siyang kaibigan, pero nung wala na siyang pera, wala na siyang kaibigan. Yan po ang naturalisa ng tao. So dito po, ang mapansin natin sa verse 6, tingnan niyo po ang verse 6, basahin natin.
who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Okay? Naging siyang master sa paanong paraan. Sabi ng verse 6, na ibinigay ng kanyang sarili sa pagtubos sa lahat na siyang patutuon sa tamang panahon. Kung bakit tayo nagmamalaki at nagpapasalamat, Lord, hindi na kami dadaan ng impyerno ngayon na tinanggap na namin ang Kristong naging bayad sa aming mga kasalanan sa pananampalataya. Hindi mo naman nakita, di ba? Hindi natin nakita. Ako, di ko rin nakita kung paano si Kristo inapi, dinurog ang mukha, hindi na siya makilala, sinaksak ang tagiliran, tumuro ang dugo, para lang mahugasan ang kasalanan ko. Hindi ko yung nakita. Pero sa pananampalataya, dahil sa pagtubod ko na si Kristo, namatay siya sa krus para mabuhay ako, yun po ang pag-asa ng isang taong nagnanalangin. At ang nananalangin ito, si Kristo rin ang tagasagot ng kanyang panalangin. Mayroon ba kayo nito? Amen, purihin ang Diyos. Tingnan niyo po ang verse, sabi niya dyan, na ibinigay ang kanyang sarili. Sino ito? Si Kristo. Na ano daw? Napantubos sa lahat. Kasama ako, kasama ka. O, kasama ka sa tinubos. Binayaran ni Kristo ng kanyang buhay. Namatay siya para mabuhay ka. Papunta ka ng langit. Ito ngayon ang sabi niya, at na siyang patutuo sa tamang panahon. Ito yung makikita ng mga kamag-anak natin na nagbabible tayo, kinukutsa tayo, ay magaganyan ka dyan sa pagbabible mo. Alam mo, kung ano ka na lang, bigyan ka na lang ng pera, may bili kang bigas, may saing mo pa. Pero Bible, wala yan, yan totoo. Yan ang kanilang malaking pagkakamali. Bakit po? Bakit ko nasabing totoo ang Bible? Sapagkat ang tao namamatay. Bakit ang tao namamatay? Dahil ang tao nagkasala. Dahil ang tao nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa, kahit religyoso ka, mamamatay ka sa reliyon mo, pero impyerno ka pa rin. Pero, kapag ikaw ay isang tao na nakita mo makasalanan ka at hindi mo iligtas sa iyong gawa, sa mabuti, sa pera mo, sa lahat ng gagawin mo, hindi yon. Kundi si Kristo ang nagdusa sa krus, ang kabayaran ng kasalanan mo, mabayaran ito, malinis ka, at makakarating ka ng langit dahil nalilinis ka na ni Kristo sa kanyang kamatayan, yun ang totoong mapupunta ka ng langit. Hindi sa pamagitan ng reliyon na to. Ang baptist ay hindi sa'yo magliligtas, kundi ang Kristong namatay doon, ang Kristong magdadala sa'yo sa kanyang Ama. Kaya tatawagin ka ng Ama, anak. Bakit ka tinawag na anak? Dahil yung buhay ni Kristo, nasa iyo na! Amen! Tinanggap mo na ang buhay ni Kristo, ikaw na ngayon ang anak ng Panginoon. Amen! Pero kung di ka naniniwala dyan, nasa sayo pa rin yan. Ano na po tayo? Yan po yung pang verse 6. Naging siyang master natin. So ano mang gawin sa atin ng kaaway, pagbalik-balik na naman ang buhay natin, si Kristo nasa atin. Ang sabi ng Romans, sabi if Christ be for us, who can be again sa atin. Walang sino man, mga kapatid, ito po. Kung sakali kayo'y kinukutsa na iyong kapitbahay dahil sa pananampalataya kay Kristo, wala pa pong nanalo na kumontra kay Kristo. Wala pang nanalo, sabihin ko sa inyo. Si Satanas, tanungin ko kayo, nung si Satanas tinutok si Kristo na tumalon ba si Kristo? Nung tinutok ni Satanas na si Kristo ay gumawa ng tinapay doon sa mga bato, ginawa niya ba? Hindi po nagpatinag si Kristo. Now, kung si Kristo ay hindi kaya ni Satanas, at siya'y nasa iyo, ang tanong ko, kaya ka bang pabagsakin ni Satanas? Hindi na niyo na masagot, di ba? Nasa iyo ba si Kristo? Wala. Nasa amin. So ngayon, tapos na po ang kapangyarihan ng Satanas sa iyo. Oh, bakit na naman, Pastor? Alam niyo kung bakit? Dahil tinanggap mo ang Panginoon, may marka ka na ng kanyang dugo. Nung pagpaniwala mo lang na si Kristo namatay sa akin, may marka ka na ng dugo ni Kristo, may pula ka na, sabi ni Satanas. Para kang naglalakad ganito. God's property. Sa Bicol, pagsasadiri ng Diyos. Di halimbawa na dito si Satanas, lumagpas ako. Mababasa na Satanas sa likod ko, nakasulat. Ano ito? God's property, the devil is not allowed. Okay na po, nakuha ba ninyo? Ganon po ang taong naniniwala kay Kristo. Hindi naniniwala sa baptis. Maraming baptis doon. Bakit? Pinagmamalaki lang na baptis sila. Hindi man sila nagbago ng buhay. Baptis sila pero ano pa, nagsusugal, nagiinom. Well, Pastor, paano po yung mga kapatid natin may mga asawang unsaved? Ito po ang trabaho ng serban. Okay ba? Ang number 1 mong trabaho sa asawa ng kapatid mong hindi pa manampalataya, number 1, priority ng prayer mo, ang asawa ng kapatid mo. Tama? Ay, naku, tapusin na natin. Naintindihan po ba? That is your priority. Ano naman pipuri mo sa anak? Ay, mga anak mo, maliliit pa.
kamag-anak mo, saved na. O sino ang pagpapray natin? Kamag-anak, yung asawa ng kapatid mong hindi pa saved. Tulungan natin sila na makakilala sa Panginoon. Amen! Marami kasing gustong ipaikutin, gustong kontrolin ng Panginoon. Sabi ba kanina sa lesson natin, di ba? Nung kumain yung 5,000, sabi ng mga tao, Panginoon, bigyan mo lang kami ng libreng tinapay araw-araw. Anong ibig sabihin nun? Mga tamad magtrabaho yung mga Hudyong yon. Gusto nila, di ba yung mga tatay namin nung araw, nung panahon, yung mga ninuno namin, pinakain nyo doon sa ilang na tinapay. Ganun din ngayon, pakainin mo rin. Mga tamad. Okay? Pinamanipula ang salita ng Diyos. Ito yung pinikwento ko sa inyo. May mga Kristiyano ngayong panahon sa atin, kahit mga anak natin to kamag-anak natin, ang gusto, ang sumunod, ang Bible, sumunod sa kanila, hindi pwede. Mas marami ngayong mga Kristiyano, ang gusto, ako ang dapat masunod, Bible lang yan. Diyan sila mali. Sapagkat sa nakakaalam ng katotohanan, at hindi niya ito ginawa, doble ang patol o palo ng Panginoon sa kanya. Bakit? Alam niya totoo, hindi niya ginawa eh. Napakasimple lang naman mga kapatid eh. Eto po mga kapatid, lagi niyong tatandaan, pag tayo umalis sa lupang ito, 7 aklat ang bubuksan, aklat ng mga pangalan mo, o pangalan natin, aklat ng mga gawa natin, 7. 7 Last na book na bubuksan, lagi ko sa inyo inuulit-ulit, ito ang huling bubuksan. Ganito ang tanong, imagine niyo, pag itong binuksan, sasabihin ng anghel, ikaw, di ba may krong ka nito sa bahay? Opo, binigay po ito ng anak ko, binigay po ito ng pastor. Tatanungin ka ulit, binasa mo, kasi po naghahanap buhay ako po eh. Tsaka, sabi baga po ninyo sa Bible, pag hindi ako magtrabaho para sa pamilya ko, para akong mangmang na hindi ko binubuhay ang mga anak ko sa aking sariling lakas. Tama yun. Pero ang sabi ng Biblia, Mateo 6:33 ba yun? 6:33, di ba? Pagkalabas mo, Matthew 6:33. Okay, ano sabi doon? Tingnan nyo, basahin nyo. Kayo yung itatanong yan eh. Di ba? Tingnan nyo po. 6:33. Basa. Ngunit, ano itong ngunit na ito? But, di ba? Ano daw ang gagawin natin? Pastor naman, lilipad ba kami? Pinusupo ka. Okay? Paano mo hanapin ang karya ng Diyos? Eto lang oh! Ito ang papunta sa karya ng Diyos. Ito yung mapa. Ito yung krokes papunta sa ginto ng kalangitan. Na ang daanan doon ay purong ginto. Hindi yun mananakaw. Okay? Ito yung krokes na yan. Hanapin niyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran nandito. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo nung nasa bahay mo? Isang sagot sa amin ng lolo namin noong 1901 na pinanganak. Sabi niya, kasi mga anak, sabi niya sa amin, 1901, tanda na eh. Mahina na ang mata ko, hindi ko na mababasa. Ay nakita namin may apong nag-aalaga. Nagre-read naman, si marunong naman eh. Di ba lolo, ito po, nagbabasa. Ba't di nyo pinabasa? Alam nyo mga lolo, hindi po nyo yan maging katwiran sa harapan ng Diyos na hindi mo nababasa. Mayroon ka palang nag-aalaga na marunong mabasa. Ba't di mo pinabasa? Di ba? Hindi tayo makakatakas sa katanungan sa lugar na yon. Ito pala nga, isa lang. Paano, pastor, yung aklat ng mga gawa? Ayun na po, wag na po yung buksan. Alam ko na, Panginoon, wag na po buksan yan, nakakaya. Lahat ng ginawa ko masama nandyan. Naunawan po ba natin? Kaya wag na. Mga kabataan. Kayong mga grade 6 pa high school, dumaan din ako dyan. Ingatan nyo na madagdagan ang sinusulat ng anghel sa mga ginagawa nyo habang nasa church kayo. Nasa church ka? Sabi mo, nagsisimba ka? Nasa loob ng Bible mo, nag-aaral kasi may exam ka na sa Lunes? Wow! Multitasking, sabi ng mga tao ngayon. Alam mo ba kung sino ang gumawa ng isip mo? Sino gumawa ng isip mo? Tapos parang, wala, hindi yan kaya ni God, kailangan mag-review ako para sa ulo ko. Sino naglagay ng ulo mo? Ha? Ang dami mong katwiran, akala mo kaya mo ang Diyos? Kaya may nahabol kasi ako, pastor eh. Wala mong problema. Pero ang sabi po doon sa text, lesson, sabay niyang basa-basahin natin, sabay-sabay. Ngunit,
Bakit hindi yan sinabi, sige, kayong mga nag-aaral, magpakadalubhasa kayo para idadagdag na lahat ng grade ninyo. Hindi ganun ang sinulat. Bakit sinabi na ang Diyos ang hanapin? Sapagkat ang Diyos, bibigyan ka ng karunungan na maalala mo yung mga nilesyon na yon dahil ang Diyos ay merciful. Hindi naman natin sinasabing huwag kayo mag-aral. Ang tinutukoy dito, ano ang priority mo sa prayer? Amen? Ano ang priority mo pag nagpipray ka? Lord, sana po yung anak ko ang pinaka-number 1 sa school. Lord, sana yung anak ko makuha niya lahat ng ribbon. Siya ang honor, siya ang suma, siya ang magna, o manya, o ano pa. Makasarili na yon. Alam niyo mga kapatid, Lord, patawarin niyo po ako pero sasabihin ko ito sa inyo. Yung mga matapat ditong mga anak ng Diyos na inuna ang Panginoon, sila yung may mga honor paglabas sa kanilang colleges. Di ba? Ay, hindi naman sila nagsasabi, kaya akong pastor yung pinaka-honor. Mga tahimik nga yun eh. Kasi, ito ang ginawa nila. Nakuha nila ang tamang formula. They seek God first before anything else. Ang ginagawa ng tao baliktad, dapat ako muna magpakadalubhasa, ako dapat magpakagaling para maipakita ko sa mga tao ito, ako ang number 1, hindi ang Diyos. Well, nasa sa inyo po, na-explain ko na, dito na po tayo, okay? The person, okay? Verse 7 to 15, kung gusto niyo pa po sa bahay, tapos umabot na po ako sa oras ko, sabi ko hanggang 15 lang. Ito na po, the position of prayer, okay? Wag na yung lifting hands para tayo mga charismatics yan eh. Itaas niyo ang mga puso sa Panginoon, Lord. Itinataas ko ang puso ko sa iyo. Ano man ang kalooban mo sa akin, magamit mo ako. Sa pamagitan ng aking prayer, Lord, na itong kapatid na ito, matagal na ito nawawala. Kung hindi man siya pwede ng kapatid, dahil masama ang loob niya, baka ako ang gamitin mo, Panginoon. Mayroon po ba kayong ganyang hiling sa Panginoon ngayong bagong taon? Hindi kasi, si pastor naman dapat magpunta yan, siya naman ang pastor. Amen! Sa una natin binasa, nandoon yung apostle, nandoon yung pastor, nandoon yung teachers. Kasama ba kayo? Sabi niyo, kasama kayo eh. So, the priority of prayer ng isang servant, the person of the prayer ng isang servant ay ang Panginoon nasa kikita sa buhay natin. And last, ano ang position mo pagdating dito? Ang Diyos ba nakikita sa prayer mo? O ang sarili mo pa rin? Huwag na nating intindihin yan. Total, umayaw na siya sa simbahan. Pabayaan natin siya. Amen! Ay, tagas ng ulo, pastor eh. Ayaw makinig eh. Sino ba ang gagamitin? Sila? O, tanong ko lang po kayo. Heart to heart. Sino ba gagamitin para sa taong na liligaw ng landas? Sila? Sila? Sino ang binigyan ng authority para sila ay tapunan ng lubid para makahawak sa salbabida para throw out the lifeline? Para makabalik sa Diyos. Sino po ang inaasahan ng Panginoon doon? Sila? Sila o tayo? Amen. Tayo po ay magtatapos by losing hatred. Verse 8. Tingnan sa pangalawan, verse 8. Pakilabas mo po ang verse 8. Okay. Verse 8 sa ating text. Dito tayo magtatapos. Okay. Sabi nyo kasi, by praying, tatasam. Ito po ang problema eh. Ang daming mga charismatic, nagpipray, Lord! Pagdating sa kapatid, are you listening? O, hindi ako galit. Ang dami nagpipray, Lord! Praise the Lord! Pag uwi sa bahay, alam nyo, nakita yung kapatid niya may kunting sigalutan sila, sabi niya, tandaan mo, hindi kita hindi papatawarin. Tapos mo nagpipray, napapakita sa maraming tao, nakaganon pa siya. Para ipakitang masyado siyang holy. Ito ang problema. Tingnan niyo po ang pangalawang line. Okay? Ang pangalawang line po, sabi ganito. Okay? Okay? Huwag yan itinataas ng kamay. Hindi naman yung makikita eh. Pakitang tao yun eh. Lord. Pero ang totoo sa ilalim ng puso niya, tingnan nyo ito. Okay? Pati lalapit ako para makita nyo. Basahin nyo. Pakibasa, ano daw to? Ang dami ngayon. Reliyoso. Lord. Pero ang puso punong-puno ng galit. Kapatid sa dugo. Kapatid sa laman.
Nasaan doon ang tinasabi niyang nagpipray siya? Kapatid niya nga, hindi niya mapatawad. How much more tayo na hindi niya kapatid? Amen? Amen po ba? Yan ba ang, ano ba yung pangatlo natin? Yan ba ang posisyon nyo pag kayo nagpipray? Puro kayo pray, pero yung puso mo punong-puno ka ng galit. Punong-puno ka ng hindi pagpapatawad. Sabi niya, mamatay ka na lang. Grabe. Pero papakita niya, Lord. Pero ang puso, punong-puno ng karumihan. Naniniwala ka ba sa relihiyon ng taong ito? Walang kwenta ang relihiyon niya. Sapagkat di niya na-apply ang Kristong nagdusa para sa kanya, na dapat yun ang makikita sa kanyang buhay. Kahit inaalipustan siya, inaapi siya ng kapwa niya, hindi siya sumasagot, hindi siya lumalaban. Kaya mismo yung taong yun na umapi sa kanya, sabi niya, anong klase itong taong ito? Halos mamatay na sa pang-api ko. Hindi ba lang sa akin magsabi ng masama? Alam niyo sa kanyang pagtulog noon, ano bang ginagawa ko sa taong yan? Hindi nga sa akin lumalaban, pero pinagtitripan ko lang todo. Mga kapatid, isang araw, ang Panginoon, ang Banal na Espiritu, kikilusan ng puso niya, itatouch. Katulad ng patutuo kanina ng kapatid. Ako'y naluwa, bakit? Makapangyarihan pa rin ang Diyos na nasa buhay niyo at nasa buhay ko. Ginagamit kayo ng Diyos, magliwanag kayo, hindi yung konting galit lang, lalaban na kayo. Huwag. Sabi ko nga sa inyo, pag ako pinahuli ng munisipyo dahil sa pagpipreach ko, huwag niyong pigilan. Di katulad yung nakita sa YouTube, tinatapunan lang tayo para wag mahuli yung kanilang leader. Hindi po ganyan eh. May plano ang Diyos para sa bawat isa. Isang araw, itong tatlong Shadrach, Meshach, Abednego, sabi ng hari, dahil binayulit nyo ang utos ko na sasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ko, ngayon ay gatungan kayo ng sobrang init. Sabi ng tatlo, mahal na hari, kung sakali, mahal na hari, hindi kami tulungan ng aming Panginoon, hindi pa rin kami magtataksil sa Kanya. Hindi pa rin kami magsasamba dyan. Patayin mo na kami. Ito na yung mga berdugo. Sabi ng hari, mga berdugo, narinig nyo? Ayaw nila makinig sa akin bilang hari. Hulihin, ihulog sa apoy. Gatungan ng 7 beses. Ang lakas ng apoy. Ito na yung mga berdugo. Hinuli. Pag tapon nilang ganyan sabay-sabay, bago pa nila, listen, ang sabi ng Bible, bago pa ng mga berdugo maitapon, sila ang kinain ng apoy. Paano nangyari yon? Yan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung kayo ay inuunan nyo siya at hindi ang inyong mga sarili. Kayabangan kasi yun eh. Total, ginawa ka ng Diyos, matalino ka. Lord, hindi kita kailangan. Itong gagawin ko, matalino ako, kaya ko yan. Una kang kakainin ng iyong prinsipyo. Una kang ibabagsak ng kayabangan mo. Amen! Amen! Nagpipreach ako, kung mamatay man ako ngayon, baon ko na to. Bakit? Yan ang sinasabi ng Biblia. Okay? Nagpipray ka, nanalangin sa bawat dako, may pataas-taas ka pa ng iyong mga kamay, na parang mga banal na kamay, na dapat, ano daw yan? Kaya hindi po ako nagpipray na ganyan. Mayroon din akong galit. Nakakaya, Lord, pataas-taas ba? Nakunawa na po natin ang prayer ng servant. You are a servant. I am a servant of God. The three, the priority, the person, and the position of your prayer. Nasaan? Tayo magsitayo at harinawa, naunawaan niyo ang lesson. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po. Napakaganda po ng inyong mensahe ngayong hapon. Wala akong kakayahan na ma-explain po ito. Pero salamat sa Banal na Espiritu, nag-teach, nag-guide po sa akin. Lord, habang po kayo ay nakayuko, nakapikit, kayo lamang at ang Panginoon mag-uusap. Bilang isang servant, bilang tayo ay nananalangin ng mga servant ng Panginoon, ano ang priority mo sa iyong prayer? Sino ba ang persona na nagbibigay sa iyo ng prayer na ito? At ano ang position mo, bakit ka nagpipray? Para ba sa iyo o para sa kapurihan ng Panginoon? Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Nakikita niyo po ang puso ng bawat isa kung ano ang inuuna namin sa aming mga plano sa buhay. Gusto naming habulin kung ano man ang requirement ng aming mga
opisina, ng aming mga school, may requirement, pero ang Panginoon, bago ka namin yang gawin, ang requirement nila, dapat ang requirement mo muna, Panginoon, ang aming unahin. Habang po na kayo ko, ang inyong mga ulot, nakapikit ang mga mata. Sino po magsabi ngayon sa Panginoon? Sa harap ng Panginoon, hindi po sa akin, Lord, ngayong bagong taon, dapat po ang priority ng prayer ko, makatuwang ako sa mga nabibigatan. Na yung mga umaaway sa amin, ay magkaroon sila ng pagkakilala sa iyo nang dahil po sa aking ipinapakita ko ang Kristong nasa aking buhay. At bawat prayer ko, ang posisyon nito ay wala akong sama ng loob, walang pagdududa, kundi ang Diyos, alam ko, natutulungan sila sa aking panalangin, maging sino man siya. Bago tayo mag-pray, meron po ba? Kausapin niyo ang Panginoon. Yan po sa harapan. Kung nais po ninyo, pero kung ayaw ninyo, nasa inyo po yan. Before we pray, meron po ba? Salamat po, salamat po. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Napakaganda po ng prayer ng isang servant na katulad namin, na ang nagbibigay din ng aming ipipray ay ang Banal na Espiritu na galing po sa inyo bilang kayo ang mahabagin na persona na kami ang nagpipray para sa mga taong kahabag-habag. Hindi naman po kami mga taong mahabagin, kundi ikaw talaga, Panginoon, mahabagin na nasa buhay namin. Maipakita namin ang aming position sa aming prayer, na ang priority namin makatulong, maitaas ang iyong pangalan, mapupurihan ka sa aming mga ginagawang ito. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Kayo po nawa ang may taas, kayo mapasalamatan, kayo dakilaan. Nawa, Panginoon, ang mga pasanin, mga bigat na buhay na dinadaan ng aking mga kapatid, tulungan mo sila, Panginoon, sa pamagitan ng prayer ng bawat isa, magmula sa akin, hanggang sa bawat isa, nagpipray sa isa't isa, na magaanan ang kanilang pasaning mabigat ng mga problema. Tulungan niyo mo kay Panginoon, wala kami magagawa kung wala po kayo. Habang kami nanatili sa inyo, we are abiding in you, and you are in us, ay magpapatuloy po ang aming pagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.